Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hinatid ni Adam si Maxine papunta sa parking kung saan naghihintay ang pamilya nito. "You okay?" tanong niya sa dalaga. Tumango naman si Maxine. "Okay lang. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka nandun pa ako. Ayokong nakikita siya." Sa pag-uusap nila, nagbukas ang sasakyan at lumabas si Eddie para mag-usisa sa kanila. "Nak, ano nangyari? May ginawa ba si Luis sa'yo?" Hinarap naman ni Maxine ang ama at sinabing ayos lang siya. Nagtataka naman na napatingin dito si Eddie kay Adam. Ito naman ang ikalawa nilang pagkikita. Hindi pa rin niya kilala ang lalaki. Ang unang kita niya kay Adam sa grand opening ng Laura Bell. "Oo nga pala, Papa. Si Adam po pala. Pinsan po siya ni Clarence." "Good morning po." Iniabot naman ni Adam ang kamay at malugod namang tinanggap iyon ni Eddie. "Magandang araw din sa iyo, iho." Matapos magkakilanlan ay kinausap niya ang anak. "May lakad ba kayong dalawa, anak? Mauuna na kaming umuwi." Hindi alam ni Maxine ang isasagot sa ama. Wala namang silang appointment pero pangit naman kung sasabihin niya na basta-basta na lamang siyang sasama pa uwi pagkatapos ng pagtulong sa kanya ni Adam. Nakita naman ni Adam ang pag-alinlangan ni Maxine, kaya siya na ang sumagot dito. "Wala po kaming lakad, sir. I was around na makita ko siya." Nagkatinginan naman sina Adam at si Maxine. "Sige, I'll get going. May klase pa ako later." He excused himself and then he walked away para hindi na mahiya pa si Maxine. Nang makaalis na si Adam, pumasok na din si Maxine sa sasakyan. Padabog ni isinara ni Luis ang pintuan ng condo unit ni Kaylin. Padabog niyang hinagis ang bag sa sofa at galit na hinarap niya si Luis. "Luis, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo?" "Pagod ako, Kaylin." Pag-iwas naman niya sa fiancé. Pumasok naman si Luis ng kwarto nila at sinunda naman siya kaagad ni Kaylin. "Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan." Pinandilatan ni Luis ng mata si Kaylin at sumigaw. "Dahil sa anak ko. Ngayong alam mo na, titigil ka na ba?" "Sinisigawan mo ako?" Galit din na sigaw ni Kaylin. Huminga siya ng malalim. Stress na nga siya. Napakadami na niyang iniisip at wala siyang lakas para makipagtalo pa kay Kaylin. "I'm sorry. Hindi ko lang maiwasang ma-stress dahil sa nangyari kanina." "Yun lang ba talaga ang rason, ha, Luis? O dahil sa dati mong asawa? Ano ba yung sinasabi mo? Saan ba yan nagagaling, ha, Kaylin?" Hindi maiwasan ni Luis na tingnan ang nobya. "Don't deny it, Luis. Pansin ko. Pansin-pansin ko. Simula na makita mo siyang muli, nagbago ka na. Nakita ko rin kayo kanina. I'm not stupid, Luis. Hindi ako kagaya ng ex-wife mo na boba na, tatanga-tanga pa." Matuling tumingin naman si Luis kay Kaylin. He step by step, papunta sa kanya at binalaan ito. "Stop it, Kaylin. No, I told you, hindi ako katulad ng dati mong asawa. Hindi kita maintindihan, Kaylin. Bakit kailangan mong isali dito si Maxine? Kinausap ko siya kanina dahil kay Laura. At tanging si Laura lang ang naging dahilan. Naiintindihan mo ba?" Lumakad naman si Kaylin papalapit kay Luis. Tiningala niya ito. Inaakit ka niya. "At nakikita ko. Nakikita ko, Luis. Gustong-gusto mo naman. Hindi mo na dapat pang kainin muli ang isang bagay na matagal mo nang naisuka pa." Dahil sa insulto ni Kaylin na walang katotohanan, sinakal niya ito. Sa kaniya ito itinapon sa kama. Kanina pa bad trip si Luis at hindi magandang sinasagad siya. "Never ever insult me again." Madidiin na sambit ni Luis saka siya lumabas ng unit.
Tumungo siya sa isang bar para maglasing. Uminom siya ng iba't ibang klaseng alak. Mali si Kailin. Hindi siya inaakit ni Maxine. Niwala nga itong ginagawa na kahit na ano. Ni kusang lapit kay Luis. Hindi niya ginagawa na tila ba wala silang nakaraan na dalawa. At nagagalit siya. Hindi niya matanggap na kahit walang ginawa si Maxine, naa-attract pa rin siya dito. Bakit ngayon pa? Bakit hindi noong hindi pa lumalala ang sitwasyon? Nagkamali ba talaga siya? O nakalimutan niya ang lahat? O dahil nawala lang ang pagmamahal niya para kay Maxine? O nagpadala lang siya sa atraksyon niya para kay Kailin? Ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na may pagsisisi siyang nararamdaman. Ipinipilit niya ngayon lang na magulo. Nalilipas rin ang confusion na nararamdaman niya. Uminom siya ng alak sa kanyang baso. Bottoms up. Dumagdag pa sa isipin niya ang lalaking nakialam sa away nila kaninang umaga. Sigurado si Luis na ito ang lalaki sa grand opening ng business ni Maxine. Ang lalaking nagbigay ng mamahaling bulaklak kay Maxine. Yung lalaki na nginingitian na matamis ni Maxine. Yung ngiti na dati ay para sa kanya. Sino ang lalaking yon? Ano ang koneksyon nito kay Maxine? Ito kaya yung ipinalit ni Maxine sa kanya? Papaano sila nagkakilala? Napakaraming tanong sa isipan ni Luis na nanatiling walang sagot. Hi! Napatingin sa gilid naman si Luis. At first look, nakita niya si Maxine. Ang babae pero nang tingnan niya mabuti ito. Hindi ito si Maxine. Ano? Putol niya sa sasabihin nito. Wala naman. Iniisip ko lang na baka kailangan mo ng kahit isa para samahan ka. Nanahimik naman si Luis. Hindi man lang siya tumingin sa babae. Pero pagkatapos ng ilang minuto, pwede ba ako magtanong sa'yo? Yeah, sure. Kahit na ano. If you are the first woman and you have a 5-year-old daughter, you went to jewelry store to buy a necklace for 10 and 5-year-old girls. Sa tingin mo, para kanino ang pang 10 years old na kwintas? Napakunot noon naman ang babae dahil sa word na tanong naman ni Luis. Seeing reaction. Never mind. Wika naman ni Luis. Gayon pa man makalipas ang isang minuto nagsalita ang babae. If I was that divorced woman, I'm thinking of 2 answers. First, ibibigay ko yun sa pamangkin ko or I'll give to the daughter of the guy na makakadate ko. Napahinto naman si Luis sa pag-inom at muli niyang naalala ang brief conversation niya with the sales lady sa jewelry store. Nang gabing iyon, pinauna ni Luis si Kailin sa sasakyan. Binayaran niya ang bill sa counter. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para tanungin kung ano ang ginagawa ni Maxine doon. The woman who was here few minutes ago, yung matangkad, wearing a cream white dress. Anong binili niya dito? Napatingin sa itaas ang babae. Inaalala ang tinutukoy ni Luis. Naalala ko na po. She bought a necklace for her 10 and 5-year-old daughter. Hindi ko nga na po ine-expect na may 10-year-old daughter na siya because she's so sexy. Sagot naman ng sales lady. What 10-year-old daughter? Si Laura lang naman ang anak ni Maxine at 5 taon pa lang si Laura. Uminom naman si Luis. Nakakuyom ang kanyang panga nang walang napapansin. Ngayon, maaari ba ako magtanong sa'yo? Napatingin naman si Luis sa babaeng katabi. He had the idea and it was confirmed when she said, My condo is just around the block. Would you mind to join me there? Napaka-inviting ng kanyang malamyos na boses. May malandiring ngiti sa mga labi nito. Inubos lang ni Luis ang kanyang alak na nasa baso. I have a car. Wanna ride with me? Nag-aalok siya, katulad ng pang-aakit din ng babae sa kanya. It's almost 7 in Saturday evening, pero hindi pa nakakaalis ng bahay ang mag-amang Adam at Arkesia. Kanina pa kasi palit ng palit ng damit ang anak, na tila ba ito ang unang pakikipag-date nito. Keisha, we're running late. Pagtawag naman ni Adam sa anak. Nasa sala siya, sa harap ng salamin, inaayos niya ang tie niya.
Nakasuot siya ng black suit at black leather shoes. Sa suot niyang iyon ay para siyang makikipag-meeting for a business instead of a date. Pero wala naman siyang ibang maisip na isusuot. Ang nakasanayan na nga niya ang suit ang gamit to almost every occasion in his life. "Daddy!" Tawag naman ni Akisha na pababa ng hagdanan at nakasunod sa kanya ang yaya nito at ipinakita nito ang suot. "Should I keep the blazer on or should I just take it off para makita ni Lady Ma'am ang design ng dress ko? What do you think, Dad?" Tila ang mga mata nito ay punong-puno ng mga bituin na nagliliwanag sa kalangitan. "Keep it on. Dahil malamig ang gabi, anak. Let's go." Adam offered his hand at mabilis namang kinulong ni Akisha ang maliit niyang kamay sa palad ng ama. "Bye, Yaya. Take care." Habang nakalingon sa kanyang yaya, habang naglalakad siya sa tabi ng kanyang ama. Habang nagmamaneho, hindi mapigilan ni Adam ang dami ng tanong ng anak. Halatang halata na excited ito na ma-meet si Maxine. 2 years ago, Akisha started longing for a mother's love. Kaya she started pushing her dad to go get her a new mommy. Pero sa loob ng 3 taon, never na nakipag-date ulit si Adam. He loved his late wife so much, kaya hindi niya magawang itong palitan agad-agad kahit ilang taon na ang lumipas. Until very recently, his daughter succeeded in setting up a date. At iyon nga ang date nila ni Maxine. Akala niya, Maxine will be part of his life only for a night. Pero naging sunod-sunod ang pagkikita nila. Hanggang sa malaman na nga niya na siya yung babaeng niligtas niya sa tulay. Nang malaman niya iyon, tila kay bilis ng pangyayari. Hulog na siya kay Maxine. Every night, Adam is asking a sign for his late wife kung pumapayag ba siya na magmahal siya ulit ng ibang babae. Sana bisitahin siya ng asawa sa panaginip para sabihin niya ang saloobin tungkol kay Maxine. "Daddy, do you think Lady Ma'am will like me? Do you think her baby will get along with me? Paano kung hindi ako magustuhan ni Lady Ma'am?" Walang tigil na tanong sa kanya ni Akisha. "Lady Ma'am is very appreciative, Kisha. She like you for sure. Ang totoo, she already like you. Kahit hindi ka pa niya nakikita." Paninigurado naman ni Adam sa anak. "Talaga, Daddy?" Pinatay na niya ang makina ng sasakyan na makarating sa parking ng restaurant. "Remember what I told you, okay?" Tumango naman si Akisha. "Maging mabuting babae." "Good. Tara na." Wika ni Adam sa anak. Ibinukas naman ni Adam ang pintuan ng driver's seat at doon na din bumaba ang anak. Maxine and Laura arrived 10 minutes ago. Hindi naman sila nainip dahil nandoon naman ang isa't isa para malibang sila parehas. For the 9th time, Maxine looked around and this time, nakita ng kanyang mga mata si Adam. Hawak niya ang kamay ng isang batang babae na alam niyang anak ni Adam. Nandito na sila. Bulong naman niya kay Laura. Sa muling pagtaas ng ulo ni Maxine, ay nasa harap na nila si Adam at Akisha. "Ikinalulungkot namin na huli kaming dumating." Wika naman ni Adam. Sumingit bigla naman si Akisha. "Magandang gabi, Lady Ma'am." Imbes na sabihin ni Maxine na okay lang na late sila, mabilis iyon nagbago dahil sa bibong pagbati ng anak ni Adam. "Hello." Nakangiting pagbati ni Maxine sa bata. "Ikaw na ba si Akisha?" "Opo, ako po yun." "Hi, ang gandang-ganda mo naman." Kulang na lang ay magtatalon si Kisha dahil sa tuwa sa papuring ibinigay sa kanya ni Maxine. Pinaghila ni Adam ng upuan ng anak. Nang makaupo na si Akisha, ay saka lamang din siya umupo sa tabi nito. Katapat ni Adam si Laura at si Maxine at Akisha naman ang magkaharap. "Siya na ba si Laura?" Sabi ni Adam na nakatingin siya kay Laura. Hinaplos na Maxine ang buhok ng kanyang anak. "Anong sasabihin mo sa kanila, sweetie?" "Good evening po, Mr. Sir." "Good evening po, Ate Kisha." Hindi naman Mr. Sir ang itinuro ni Maxine kay Laura. But since Lady Ma'am ang ginawang pagtawag ni Akisha sa mami niya, Laura decided to call Adam in that address.
Tumawag ng waiter si Adam at agad naman silang pinuntahan ng isang waitress. Namili ng cake sina Laura at Akisha. Kahit pang dessert pa iyon dapat iserve. Namili din sila ng ice cream, spaghetti for Laura, and carbonara for Akisha. Hindi nagkakalayo ang in-order ng dalawang bata. This time, si Maxine naman ang namili para sa kanila ni Adam. Appetizer was sent to them right away. Mabilis na dilantaka ng mga anak iyon. Akisha spoke to Maxine. She started by calling her attention. Lady ma'am? Napatingin naman ang tatlo kay Akisha. Yes po. Tanong naman ni Maxine na may napakatamis na ngiti sa mga labi nito. Can I call you ma'am? Dahil sa bigla ang pagsasabi ni Akisha ng tungkol doon, ay naubos si Adam nang wala sa oras. He told her to behave well, and she said yes. Pero mukhang it was an empty promises. Naiilang na napatawa naman si Maxine. Kahit siya naman ay hindi alam ang isasagot sa bata. Pero mami ko siya. From Akisha, nalipat ang tingin ng lahat kay Laura. I have two mommies but I only have one dad. If you're going to call my mommy the same way, can I call you Mr. Sir Daddy? Si Maxine naman ang umubo sa sinabi ni Laura. I vote yes. Sigaw naman ni Kisha. Itinaas pa nito ang kamay na parang batang alam na alam ang sagot ng graded recitation. Me too. Dahan-dahang itinaas ni Laura ang kanyang maliit na kamay. Napaubo naman si Adam. Kisha, you have something for Lady Mom, right? Paglilihis naman ni Adam sa usaping nakahain sa mesa nila. Pumulakpak naman ang kanyang anak na babae. Yes, tama daddy. Binuksan ni Akisha ang sling bag niya at naglabas siya doon ng 4 na bracelet na goma. This one is for me. This one is for you daddy. For you Laura and for you mommy. I bought it using my allowance po mommy. Wow, thank you. This is so nice. Isinuot naman ni Maxine ang bracelet sa kamay ni Laura. And after that, she removed her silver watch at ipinalit niya ang regalo ng bata sa kanya. I also have something for you and for you Laura. Inilabas ni Maxine ang 2 box ng kwintas na binili niya. She put the smaller one in her daughter's neck. Tapos ay tinawag naman niya sa Akisha papalapit sa kanya. Siya mismo ang naglagay ng kwintas sa lig ng bata. This is so beautiful po. Wika naman ni Kisha nang maisuot sa kanya ang necklace. I'm glad you like it. Sa pagkakataong yun ay buhok naman ni Akisha ang hinaplos niya. Salamat po. Bumalik ang bata sa kanyang upuan. Salamat po mami. Sabi naman ni Laura sa kanya. Hinawakan ang pendant. Kinindatan ni Maxine si Laura na napangiti ng malawak ang batang babae. Feeling quite shy, Adam said, I'm sorry. Wala akong pinaghandaan o maghanda ng kahit na ano. Mommy, we have the same pendant ni Laura. Does that mean we're sister? Like a real sister? Of course, yeah. Napatingin naman si Maxine kay Adam. At sakto namang tumingin din ito sa kanya. So it's true nga. Dad is gonna marry Lady Mom. You will be my real mommy po? And Mr. Sir will be my real dad too? Tanong naman ni Laura sa mas nakakatandang si Akisha. Yes. Mababa ang tingin ni Adam sa kanyang anak. Kisha, sino nagsabi sa iyo niyan? Tito Clarence. Sinabi sa akin ni Tito Clarence. Wika naman ng batang babae na parang alam na niya lahat ang details sa mga gawa-gawang kwento ni Clarence.